Ang choice, si Bato hindi na mahanap. Ayun na. Tapos si Hinahanap Jinggoy, ba? ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Oo nga, Pampanga daw eh. nakita na rin kung saan-saan eh. Opo. Eh, kung saan- Ako, napapirma ko doon sa Minority Report eh. Ganun ba? Kaya nga eh. Sabi ko sa Ano Ayan na mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa ay bigla pong lumutang at lumantad na nga po ito. At ngayon, napapirma pa po ni Senator Marcoleta doon sa committee report. Nako, yung mga nagpapakalat po na itong si Senator Bato de la Rosa ay mukhang nape-fake news po kayo rito. Sapagkat, nako, isa pa mga kababayan, speaking of fake news, ito, mayroon po ngayong matinding ginawa sa Senator Bato de la Rosa sa kanyang pong paglutang sapagkat mayroon po siyang nasapak na pare mga kababayan. Nako, yan po ang ating pag-uusapan. Paano po ba ito nasapak ni Senator Bato de la Rosa? Ngunit bago yan mga kababayan, mapapanood po ninyo ang video ito kung hindi po ninyo aalisin ang inyong panonood dito sa ating channel. Baka masapak din kayo ni Senator Bato. Biro lang, joke lang. Pero mayroon pong video mga kababayan, abangan po ninyo ha, hanggang sa pagtatapos at sa dulo ng video ito. Ngunit bago yan, tunguhin ang ating mga detalye, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa akin, nagla-like at nag-share. At higit sa lahat, yung mga bago pa lang at nagsusubscribe sa atin. Maraming salamat sa inyo kabayan. Tuloy-tuloy lang po natin para po sa ating goal, road to 300,000 subscribers. Tuloy po tayo mga kababayan, ito na po ang detalye. Ito pong si Senator Bato de la Rosa ay andito lang po pala, nasa gidli-gidli lang po pala, no? Hinahanap-hanap ninyo ito mismo pong dalawang kasamahan nila si Senator Amy at saka si Senator Marcoleta. Ituloy po natin mga kababayan. Ano pa ba ang sinasabi dito ni Senator Amy at ni Senator Marcoleta tungkol kay Senator Bato de la Rosa? Bakit nga ba ito hanap sila ng hanap dito? Lumutang na po panoorin natin. Vice Chair ka naman. ayun, kaya vice chair okay ka ako, na. wala nang choice. Si Bato hindi na mahanap. Ayun na. Tapos si Hinahanap Jinggoy, ba? ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Oo nga, Pampanga daw nakita eh. na rin kung saan-saan eh. Opo. Eh, kung saan- Eto mga kababayan, nakita na raw nasa Pampanga daw, nakita na kung saan-saan. Eto mga kababayan, ito na si Senator Bato, panoorin niyo po. Biglang nag-post ng litrato ngayong gabi si Senator Bato de la Rosa na ilang linggo nang walang paramdam sa Senado. Ang DILG, minomonitor daw ang galaw ni Bato. Nasa frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Pasado alas 7 ngayong gabi nang biglang mag-post sa Facebook sa Senator Ronald Bato de la Rosa ng kanyang litrato habang may kalong na sanggol. Ang caption, "Happy to see you, may apo." Hindi malinaw kung kailan kinuha ang nasabing litrato. Pero mahigit isang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado o maging sa publiko si Senator Bato. Kasunod ito ng mga impormasyong nakatakda ng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng Crimes Against Humanity na parehong isinampang reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang nadala sa The Hague, Netherlands. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa administrasyon ng dating Pangulo. Pero kahit wala pang warrant, kumikilos na raw ang Interior Department. We just want to be steps ahead and we just want to make sure that we know where Senator De La Rosa is kasi he has not been seen in the Senate for some weeks now. Tingnan nyo mga kababayan yung DILG Department, kumikilos na daw kahit wala pang warrant. Galing talaga nito mga Rimulya Brothers, mga kababayan, Talaga naman, napakasisipag pero napaka-useless dahil wala pa po namang warrant. Itong magkapatid na ito, hindi ito magkasundo, maganda rin pag-umpugin din ng kanilang mga prinsipyo, Kasi sabi ng kanyang kapatid, si Boyeng, mayroon na daw warrant nasa kanyang cellphone. Ito naman sinasabi nito, wala pa raw. Pero wala pa palang warrant, pero bakit kayo ngayon tinatrack nyo nasa Senator Bato de la Rosa? Kita nyo mga kababayan ang standard nito mga magkapatid na Rimulya na ito? Napansin nyo? Tuloy pa natin. Una ng sinabi, Double standard, Double standard. Biruin mo, sinasabi nila, wala daw pa warrant. Sabi ng isang kapatid, mayroon ng warrant. Pero ang nagsasabi na wala pang warrant, pinapahanap na nila, tinatrack na nila. Kumikilos na sila para dakpin. Ang galing ng kanilang double standard. Nilang double, triple pa.
Sabi ni Secretary John Vic Remulla na sa loob ng 3 linggo, natuntun nila ang 6 na lokasyong pinuntahan ng senador sa bansa. Pero matipid ng detalye ng DILG ukol dito. Sa mga bahay-bahay lang naman, I think he's been visiting friends, but he's also been moving around in different vehicles. So we're just trying to keep tabs on him. We don't want to speculate as to what his purpose is in these moves. Sa kabila ng ginagawang paghahanap kay Senator De La Rosa, binigyang diin ng DILG na hindi naman tinuturing na pugante ang senador. Nirerespeto rin daw na ahensya ang paghingi nito ng tulong sa mga korte sa bansa. Sabi naman ng abogado niyang si Attorney Israelito Torion, nakababahala raw ang pag-verify sa lokasyon ng senador. Yan ay lalo't wala pa naman ngang warrant na ini-issue mula sa korte. Ano mang hakbang daw gaya nito, lalo kung batay sa hinihingi ng isang banyagang institusyon ay malinaw na paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Inilapit na rin doon ng kampo ni De La Rosa ang usapin sa Korte Suprema. Kaya nanindigan silang hanggat hindi pa ito nareresolba ay obligadong sundin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan ang status quo at igalang ang constitutional rights ni Senator De La Rosa. Sa kabila ng impluwensya ng senador bilang dating hepe ng PNP, kampante naman ng DILG na gagampanan ng Philippine National Police ang kanilang tungkulin sa posibleng pag-aresto kay Bato. Friendships notwithstanding, trabaho lang naman yan. Sa panig naman ng Senado, nananatili pa rin si Bato bilang miyembro ng Senate Contingent para sa Bicameral Conference Committee ng 2026 National Budget. Sa kabila ito nang hindi niya pagpasok sa Senado mula November 11. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, wala namang pasabi si De La Rosa na hindi siya sisipot sa BICAM na magsisimula bukas. I hope na magka-time siya na mag-attend ng BICAM. So we're supplying yung kanyang mga staff ng information, nagko-coordinate kami sa staff niya. Nagbabalita mula sa front. Ayan mga kababayan, sinasabi nila ginagalang naman daw ng DILG ang ginagawang hakbang nila Senator Bato de la Rosa na questionin yung ginagawang legality nito nga pong paghahanap sa kanya na wala pa namang warrant. Kitang-kita dito mga kababayan yung kanilang ginagawang twist, yung ginagawa nilang laro, yung maruming laro mga kababayan ng politika. Ikaw, ito si DILG Remulla. Ikaw na mismo. Sige nga, halimbawa hindi ka na ngayon DILG, isa ka ng ibang mo. Kahit ganyan ka pa ngayon. Sige nga, kung mayroong umaali-aligid sa bahay mo, wala namang warrant, hindi mo ba ka-questionin? Hindi mo ba tatanungin? Hindi ka ba mag-iisip? Hindi ka ba para bang maasiwa? Ha? O kaya mag-iisip ng hindi maganda? Kasi wala namang warrant eh. Ano ito? Tama hindi? Yun po yun mga kababayan. So dito, makikita po talaga natin yung mga galawang pampolitika nila. Isang diversionary tactics at panggigiba. Dahil nga po si Senator Bato, kilala naman po natin ng lahat na talagang kasama po or isa po sa mga pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte at mga Duterte allies po mga kababayan. So, ganyan po ang laro nila. Dahil nga po sa Duterte ally, talagang gagawin po nila ang lahat para po sa Senator Bato, kanila pong masira at mapakulong pa nga bandang huli. Pero alam ko mga kababayan, may hustisya pa naman sa ating bansa eh. May hustisya pa naman. Ako naniniwala ako, may hustisya pa rin. Sa kabila ng marami na po ang mga injustice na nangyayari. Pero ako, more on pa rin ako. 70-30 pa rin ako sa ating justice. 70% ako'y naniniwala sa ating hustisya sa ating bansa. Personal ko lang po yung opinion mga kababayan ha. Ako, napapirma ko doon sa Minority Report eh. Ganun ba? Kaya nga sabi ko 6 kaming nakapirma. Nakapirma? Nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa 6 po? Sa pumirma? Opo. Oo. Bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono. Kaya na, maliwanag mga kababayan, ayon dito kay Senator Marcolita,
napapirma niya sa kanyang committee report. At yung anim sila mga kababayan na nasa minority ay pumirma po kasama sa Senator Bato. Maliwanag na nandito po sa Senator Bato, hindi po siya nagtatago. Hindi po siya nagtatago. Yung mga ungas dyan na mga contrary ang mga utak, siguro yung iba nakapulburon, mga kababayan, pinasukan ng alikabok ng pulburon, yung mga utak kung kaya ay hindi na po nila alam or hindi na po nila nadidistinguish kung ano po yung kanilang dapat at tamang sabihin. Tuloy pa natin ang dalawang magiting na senador. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan- lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag Oo. Yon mga kababayan sa Senator Aimee sa Lunes. Tatayuan na naman niya at talagang kukwestiyonin itong kung mayroon nga ba talagang ICC warrant. Magkakaalaman, exciting ito mga kababayan sa Lunes. No? Maganda ito pag nagkataon dahil palalabasin na talaga nila kung mayroong warrant o wala para matigil na po yung katarantaduhan ng magkapatid na Rimulya mga kababayan. talaga sa ating saligang batas, wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama, nung nakaraan, di ba, so natalakay natin na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagay na ito, di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Kasi premature Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala May question yung nahuli. yung Oo. Wala tinitiar pang ko. maipakita Opo. yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Bigla mo isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Samantalang kung tutuntunin mo mismo yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi para masino mo kung talaga yung sinampina, yun ang taong yun. Ayun, At opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Herbes eh. Kailangan nating matingnan, matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Nako. Bendable na daw pala ang batas sa Pilipinas kaya mukhang hindi na nasusunod mga kababayan. At magkakaalaman po talaga ito kung ang ating Korte Suprema dito sa Pilipinas ay gumagana pa. Once po na maglabas na nga po talaga ng warrant ang ICC. Sapagkat mga kababayan, alam naman po natin, hindi na po tayo kailangan magtanga-tangahan para hindi natin maintindihan na ang atin pong bansang Pilipinas ay mayroon pong kalayaan, mayroon po tayong sovereignty at hindi po tayo dapat pinakikialaman ng ibang mga bansa.
unless kung ang Pilipinas ay isa na pong probinsya ng dahig. Yung ba ang ibig sabihin? Dahil ang dahig, bansa na rin. At sa aking pagkakaalam, hindi naman po ako adik, hindi po ako gumagamit ng pulburon. Ang alam ko po, ang dahig hindi po bansa. At ang ICC, hindi po bansa. Gets nyo, mga kababayan? At ano ang karapatan nila? Gaano ba kalakas ang kanilang power para manakop ng isang bansa na may sovereignty katulad ng Pilipinas? Kung hindi ka adik, alam mo yun. Pero kung adik ka, aba hindi mo siguro talaga malalaman. Am I right? Mr. Secretary Buye? Bindalo? Oh. Di ba mga kababayan? Oh, tuloy natin. Ito pa ang tungkol dyan sa sinasabi nilang ICC na yan. Dito sila nakatuon no? At balik po tayo sa mga balita. Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na hindi nagtatago si Senador Bato de la Rosa sa kabila ng patuloy nitong hindi pagsipot gano sa mataas sa kapulungan ng Kongreso sa Senado. May katibayan umano si Marcoleta sa kanyang pahayag. Mian Corvera, exclusive! Hindi raw nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na umano'y inisyo laban sa kanya ng International Criminal Court. Katunayan, ayon kay Senator Rodante Marcoleta, napapirma niya pa ito sa ginawa niyang committee report hinggil sa ginawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakasaad sa committee report sino-sino ang mga dapat papanagutin sa kaso ng maanomalyang flood control projects, pero hindi raw nila natukoy ang mastermind dahil napalitan siya bilang chairman. Ang committee report ay ginawa niya at pinapirmahan sa mga kasamahan sa minority block ngayong linggo. Pero tumanggi si Marcoleta na magdetalye kung saan at kailan niya nakausap si De La Rosa para papirmahin sa committee report. Hinahanap ba? Ewan, di ko alam. Kung saan, Hindi ako, napapirma ko doon sa minority report Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Hinamon naman ni Senator Amy Marcos ang Department of Justice at si Ombudsman Boying Rimulya na isa publiko kung talagang may warrant of arrest laban kay De La Rosa. Kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Sabi ni Marcoleta, magsasagawa ng privilege speech ang minority sa susunod na linggo para questionin ano nga ba ang patakaran ng gobyerno sa mga kaso ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kailangan anyang tignan kung nasusunod pa nga ba ang mga batas at may ibinibigay na due process sa sino mang biktima o sino mang naharap sa kaso at hindi maaring baligtarin ang batas. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador, kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Pag ganito raw kasi ang nangyari, maulit lang ang kaso ng tila kidnapping na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin, nakilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Mian Corvera para Ayan mga kababayan, nilabas po ni Senator Marcoleta ang kanya pong ebidensya na ito pong si Senator Bato de la Rosa ay pumerma pa po dito sa committee report sa minority. Silang anim po mga kababayan. Ayan po, Senator Ronald Bato de la Rosa, Member Committee on Accountability, Public Order Officer and Investigations. Ayan po mga kababayan, pumirma pa sa Senator Bato de la Rosa. Anim po sila rito pumirma, sabi nga po ni Senator Rodante Marcoleta. Nilabasan po ng ebidensya nito nga po ni
Senator Marcoleta. Yan po ang resibo, ha? At si Senator Bato ay hindi po nagtatago. Bakit niya hinahanap? Ang tanong, bakit nila hinahanap? Di naman pala nagtatago. Boyeng naman, oh. Rimulya naman, oh. Rimulya na lang para pag sinabi Rimulya, dalawa sila. Total, kunwari lang naman sila na magkakaiba yung kanilang sinasabi, pero puro parehas lang yan, mga kababayan. Puro parehas lang yan. Alam nyo, puro parehas lang. Alam mo paano sila parehas? Parehas lutang. Lutang ang kanilang mga pinagsasasabi, mga kababayan. Biruin mo, parehas. Naku, dito lang talaga ako nakakita ng sa bagay. Sino bang nagsabi na ang itong administrasyon na ito ay sindikato talaga? No? Sino na nga ba yun, mga kababayan? Wala, sindikato kasi. Pamilyang sindikato ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Pamilya po ang naghaharing uri dito sa ating bansa at sinisindikato po nila ang kaban ng bayan. At hindi lang yan. Yung matindi dito, mga kababayan, yung pumupuna sa kanila, yun ngayon ang kanilang binabanatan para wala na pong magpuna sa kanila, mga kababayan. Ano ho? Speaking ng pampuna sa kanila, mga kababayan, ito si Vice President Inday Sara Duterte. Teka lang, Bimar, yung video na sinasabi mong nasa pak na Senator Bato, isang pare, labas mo na. Mamaya, masyado pa naman. Mamaya, easy ka, Brad, easy. Sis, kapatid, easy. Bibitin-bitinin ko kayo ng konti. Ipasok ko muna itong isa pa na wala na pong katigil-tigil. 4-4 na po sila. Sabi nga ni Ka-Eric, ang tawag niya dito, pintakasi na sila. Kuyog na sila ngayon. Mga kababayan, kasi nung nakaraan, impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, nagkuyog-kuyog itong mga crocodilos, demonyos, mga kababayan. Crocodilos, yung mga na-demonyos, sila po, nagsama-sama sila noon sa halagang 150 million ayon nga dito kay Congressman Toby Chanco para pirmahan ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte na nauwi lang sa walang katuturan na impeachment dahil binalasan ng Supreme Court, mga kababayan. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo kanina, ako po sa Supreme Court, sa paniniwalang, nagtitiwala ako, 70%, 70-30. Oo, mga kababayan, lamang na lamang pa rin ang pagtitiwala ko sa ating Supreme Court, mga kababayan, or hudikatura ng ating bansa na mangyayari pa rin po ang totoong justice. Kaya lang, may 30% mga kababayan, alinlangan tayo. Okay? So sana, ito po ang ating Supreme Court ay kayo ba, mga kababayan, tanungin ko muna kayo bago ko ilabas tong balita dito sa panggigiba kay BP Sara. Kayo ba, ano bang inyong paniniwala ngayon sa Supreme Court, sa ating hustisya sa ating bansa? Kasi ako 70-30. Kayo ba, ilagay nyo nga dyan, mga kababayan, para magkaroon tayo ng pulso, ng survey. Survey lang naman po ito. Base po sa ating opinion at pananaw, kung ano talaga ang ating pananaw sa ating hudikatura ngayon. Tuloy tayo, mga kababayan. Ito na. Ang matinding panggigiba, pentakasi, kuyog-kuyog na po sila, sama-sama na po sila, tambak-tambak na po sila, mga kababayan dito. Panoorin natin. Sino nasa likod? Magno, no, mga kababayan? Itong babaeng dalahira, akala mo naman sinong napaka anti-corruption, mga kababayan, anti-corruption, pero ang tatahimik naman itong mga ugok na to, ungas na to, dito po sa, hindi na po bilyon, trilyon na po ang ninanakaw nito pong mga kongresista, ibang mga senador, at ito mismong administrasyon ni Marcos Jr. At ang pamilya niya, asawa niya, bayaw niya, anak niya, pinsan niya, pamangkin niya, asawa ng pinsan, grabe, as in, mga kababayan, sindikato kasi, no? Ito, wala man lang napupuna rito itong mga animalos, demonyos na mga crocodilos, na mga paring Judas. Mga kababayan, panoorin ninyo yung paring Judas, panoorin natin. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Mayroong taga-tango doon sa likod, oh. Taga-tango, taga-ganon, oh. Sir, mamaya, babalikan natin yung taga-tango na to. Mamalikan natin, mga kababayan. Yun sa naman, oh. Pag-ganon, oh. Ito, tika mong bibig, ibig sabihin, nakatikong kami, pagdating doon kay Romualdez, kay Crocodilos, BBM, lahat sila, take muna kami dyan. Kasi ito muna, kay Sara muna. No, Sara muna tayo. Sige, tuloy. Walang politika dito. Ito ang pasaring ng civil society. Walang politika daw dito. Bugok! Walang politika.
ikaw wala kang karapatan pumasok sa politika dahil mayroon tinatawag na separation of state in church. Bawal po. Dapat yan. Mayroon po tayo dapat na batas na naghihiwalay sa state or sa government at saka sa simbahan na makialam. Pakialamiro kayo eh. Oh, bakit ka pakialamiro mamaya? Ipapakita ko sa iyo bakit ka pakialamiro kung pare ka. leaders kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y pag-iwas nito sa mga pagdinig ng House of Representatives sa mga aligasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo ng kanyang opisina at ng Department of Education na pinangunahan niya noon. Ayon kay Flaviano Villanueva na isa sa mga complainant, isang malinaw na ebidensya ng umano'y kawalan ng accountability ay ang hindi umano maipaliwanag na pinaggastusan ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Kanina, naghain ang mga grupo ng plunder, bribery, malversation at graft complaints sa Office of the Ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero may mga bitin pa na ebidensya na hindi lumalabas. Hindi pa natin nakikita ang bank account si VP Sara. Kasama rin sa inirereklamo si Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng OVP. Ang mga katangahan nito mga kababayan, lumulutang pala talaga, no? Hindi pa daw nila nakikita ang mga bank accounts ni VP Sara. Bogok, gago! Mayroon po tayong batas na data privacy law. Sabihin mo nga yan sa mga bangko na kailangan mong tingnan yung mga laman ng pera ng isang individual. Sira ulo talaga ito. Di ba? Oh, sa mga bangko nga magtanong ka doon. Sige nga, subukan ko mga magtanong kung sasabihin sa'yo. Ayun, naku talaga mga kababayan. Nakakagigil, no? At 14 pang opisyales mula rin sa OVP at DepEd. Ayon sa mga ito, dahil nananatiling malaking katanungan kung saan napunta ang confidential fund ng OVP, panawagan ng mga ito, buksan ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Diyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng yung mga bank accounts ko kaya, buksan nyo rin kaya kung saan ang gagaling ang mga baka mamaya, di ba? Ayaw natin. Baka mamaya, sinong nagpupundo sa inyo? Buksan nyo rin kaya. Buksan nyo rin, Father, buksan mo rin kaya yung bank account mo. Father, buksan mo rin yung bank account at ang pera kung saan nyo dinadala yung abuloy ng mga Pilipino. Father, kaya mo bang buksan yung Father? Ha, Pader? Baka naman itinatago mo lang doon sa pader mo, Pader. Yung bank account, yung pera na mga inaabuloy. Pader, buksan mo rin, Pader, ha? Baka hindi mo buksan, Pader. Kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara? Ayon kay Magno, dapat magkaroon ng koordinasyon ang Office of the Ombudsman at Anti-Money Laundering Council o AMLAC para dito. Giit ng mga ito, bagamat tinatawag ang pondong confidential, nananatili itong pondo ng taong bayan. Kaya naman dapat lamang itong ipaliwanag ng maayos at hindi ikubli mula sa publiko. Wala pang pahayag tungkol dito ang opisina ng pangalawang Pangulo. Para naman sa Malacanang, kung ayaw ko na dyan, alam ko naman ang sasabihin itong ungas na itong nakaka-high blood lang yung auntie ninyo na yan. Okay mga kababayan, ito, wala na tayong marami-rami pang reaction dito. Na-reaction na rin natin. Tandaan nyo yan si Pader, ha? Tandaan nyo yan si Pader at saka yan si Magno, ang kanilang mga pinagsasabi. Ano ho? Ito lang yung sasabi natin dito mga kababayan. Isang word lang, yung confidential, simpleng-simple. I-translate nyo yan secret. Kasi kung hindi pala yan secret, dapat hindi na yan confidential. Di ba? Kung hindi ka nakapulburon at hindi ka adik, siguro alam mo. Pero kung adik ka, hindi mo alam. Okay? Yun na lang po. Diretsa na lang po. Wala na po tayo masyadong pasikot-sikot pa. Ito na. Punta na kaagad natin dito ang nasapak na pare ni Senator Bato. Sino nga ba itong paring nasapak ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan? Wait lang ha. Wait lang muna. May hahanapin ako dito. Kasi may nasapak si Senator Bato na pare. Sino ba yung pare na ito, mga kababayan? Tingnan na natin, Senator Bato, wait lang guys ha.
mayroon akong hahanapin. Inahanapin ko lang yun. May pare na nasapak si Senator Bato eh. Pero bago natin ipapanood yung pare na nasapak ni Senator Bato, mga kababayan, wait lang. Mayroon dito ang post na napanood tayo kay Senator Bato din, ano? Si Senator Bato ay, nasa na ba yun? May pare siyang ano eh, humingi siya ng basbas sa pare, mga kababayan eh. Oho, oo. Hindi ko na makita. Malayo na siguro yun, mga kababayan. Dito yung nakapost eh. Pero ito, sige, bigay ko na sa inyo. Yung paring nasapak, hulaan ninyo mga kababayan kung sino. Ito po ang nasapak ni Senator Bato de la Rosa na isang pare. Charan. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. 18 senador daw ang mga hudas. Ano po yung 18 senador daw, mga kababayan, ang mga hudas. Ayon dito sa paring ito, sino ba itong paring ito, mga kababayan? Eh, di ba? Ito yung pare nating pinag-uusapan ngayon dito. Ha? Ito yung pare na yan eh. Di ba? Siya yan, yung nag-file ng plunder. Ito, hindi yan pare. Abugaga yan. Abugaga yan. Ito siya, yan, no? Ay, hindi na. Si Vice President yan. Maganda yan. Ayun, no? Yung pader na yun, no, mga kababayan, siya yan. Kamukha niya. Ayan, oh, yan. Siya yan, mga kababayan. Ngiwi din. Ngiwi, mga kababayan. O, ito. Pader. Mayroon kang sinasabing 18 senador na mga hudas. Pues, sapak ngayon ang makukuha mo sa isang senador na si Senator Bato de la Rosa. Masasapak ito, mga kababayan. Panoorin yung paano nasapak ni Senator Bato. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Grabe ano, mga kababayan, kung makapagbintang po ito. 18 senador ang mga mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Mukhang alagad pero kilos daw nila ay mukhang hudas. Ikaw kaya pader. Kanino ka kaya alagad? Pader, kanino ka kaya alagad, pader? Pakisagot nga, pader. O ituloy natin, mga kababayan, kung paano at kanino, sino ang inaalagad nito o kanino ito alipin, mga kababayan? ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Agoy, mga kababayan! Alagad pala ito ni Bangag! Gumagamit ng shabu itong Judas Barabas Istas na pader na ito, mga kababayan. Gumagamit ka pala ng shabu, pader. Pader, gumagamit ka pala ng shabu. Sandali lang, pader. Tama ba ang pinagsasabi mo dyan? Nasa tamang katinuan ka ba, pader? Nagbago ka na ba, pader? O, sandali. Ay, Beyman, sandali. Paano mo nasabing hindi pa yan nagbago eh. Ituloy mo ang video, nagbago na yan eh. Nagbago na yan. Oh, mga kababayan, panoorin natin pa uli ha. Ituloy natin. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Shabu? po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. Ayan, mga kababayan. Sa tingin nyo, nagbago na ba itong pader na ito? Pakisagot nga, mga kababayan, comment nyo nga, ayon sa napanood ninyo na ito, nagbago na ba ito si pader? Hindi ko talaga may account, mga kababayan, kung nagbago na ito si pader eh. Ito panoorin nyo itong isang video na ito na mas dire-diretso. Kasi
Hindi ko talaga maano mga kababayan kung nagbago na ito. Wala siyang sinabi na nagbago na siya eh. Di ba? So ibig sabihin, kung hindi pa ito nagbago mga kababayan, adik pa ito hanggang ngayon. Gumagamit pa ng shampoo. Kahit pare na ito. Ha, mga kababayan? Kung hindi ito nagbago. Pero base sa napanood natin, napakinggan natin, nagbago na ba ito? O ito pa isang video mas malinaw, mga kababayan. Panoorin natin. Sige nga. Said that you use drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron shabu. po akong... Said that Mga kababayan, base sa napanood ninyo, napakinggan ninyo, itong pare na ito, gumagamit ng shabu, nagsimula po 16 years old, at 15 years po siyang gumagamit ng shabu. At naging pare po siya, 31 years old siya noong 2006. May narinig ba kayo mga kababayan na nagbago na siya? Narinig nyo ba? Kasi ako hindi ko narinig na nagbago siya eh. Pero nang tinanong siya, kung nung pare na siya ay nagsasyabu siya, sabi niya, syempre hindi pa. Bakit hindi pa? Kasi nga po, 31 siya, naging pare. 15 years siyang nagsasyabu eh. So, ibig sabihin mga kababayan, ibig sabihin nito, ay noong nag-aaral siya ng pagkapare, mula ng kanyang pagka-teenager, biruin mo, 15 years? 15 years? Aba, mga kababayan, 1, 2, 3 taon. Siguro, pagka naninigarilyo ka, 1, 2, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, baka mabilis mo na siguro itong makayanan na matanggal, di ba? Hindi, mga kababayan, magkwintahan lang tayo. Di ba? Tama ba? Hindi. 1, 2, 3 taon, 5 taon. Sa mga naninigarilyo, kasi ako hindi ako naninigarilyo eh. Awa na Diyos, hindi ako naninigarilyo, no? Hindi ko talaga yan naging bisyo, mga kababayan. Yung aking bisyo ay magserbisyo. Kay Senator Bongo yun. Kay Senator Bongo yun. Basta ganito, no? Maniwala kayo mga kababayan, 15 years siyang nagsasyabu. On the span of 15 years, nasa loob siya ng kumbento, seminaryo. Tapos, habang nililecturean siya ng pare, tinuturuan siya doon mangaral, hindi natin alam kung ano ang kanyang tututunan. Kadimunyuhan ang natututunan nitong pare na ito. Kahudasan. Kataksilan. Tapos, wala naman siyang nabanggit mga kababayan na nagbago na siya. Taga Bimar, sabi nga, di ba, hindi na siya nagsasyabu nung panahon nung tawag nito, yung pare na siya. Kasi 31 tumigil na daw siya, di ba? Tumigil na nga ba, mga kababayan? Tumigil na nga ba? Sa tingin niyo tumigil na ba? O ito. Panoorin niyo lang mga kababayan kung tumigil na nga ba ito. Ito ha, bandang dulo ha. 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron shabu. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. Mayroon daw po siyang tinatawag na relapse, Mr. Chair. Napaisip ako mga kababayan, baka ito na yung kanyang ginawa para magbago, mga kababayan. Ha? Kasi 15 years, una kasi ganito eh. Napakahirap kasi sa isang taon, sigarilyo lang ito ha. Comment nga kayo sa mga naninigarilyo. Ha? Yung mga 15 years na, kaya nyo pa bang maiwasan o tumigil sa pagsisigarilyo?
Kasi yung sigarilyo, isa rin yan ng addiction eh. Ganon din yung paglalaklak ng alak, addiction din yan eh. Yung mga tao na paggising pa lang, almusal na kaagad. Emperador, di ba? Wag nang buong hindi naman tayo sponsor niyan, no? Alak agad. Paggising, sigarilyo, di ba? Bago kape, sigarilyo muna eh. Hindi, totoo mga kababayan. Tsaka marami pang iba sinasabi nila na pasintabi sa mga naninigarilyo, hindi ko naman kayo tinukuntima. At saka sa mga umiinom, hindi ko kayo kinukundina. Naganaw lang ako ng comparison lang. Kasi between the three, sigarilyo, alak, at shabu, sino rito yung pinakamas mabigat na addiction? Kasi itong tatlong ito, maaari po pwede itong mayroong addiction. Addicted na tayo dito. Kasi nga, kung hindi ka addicted, dapat isang araw, minsan ka lang maninigarilyo. Isang araw, minsan ka lang iinom. Or kaya minsan, sa dalawang araw, minsan ka lang iinom. Or sa dalawang araw, 3 araw, minsan ka lang iinom o minsan ka lang maninigarilyo. Kaya ka nagiging addiction na kasi mayat-maya naninigarilyo ka, mayat-maya umiinom ka. Kaya yun yung tinatawag na addiction na. Ganyan din yung pagsasyabu, mga kababayan. Mas malupit pa yan. Dahil ayon doon sa mga napakita na natin, napanood na natin, narinig na natin ng mga kwento-kwento, pag addict ka sa shabu, nanginginig ang katawan mo pagka hindi ka nakakatake nito. So ito, Father, ganyan ka rin ba? Beman, lumalayo ka na eh. Sinabi ni Father 2006 hindi na siya nagsasyabu eh. Pero teka lang mga kababayan, ito nga ang dulo sinabi niya oh. Pakinggan nyo ng dulo niyang sinabi 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron siya mo. po akong Teka mga kababayan So ito, nasa loob pa siya ng seminaryo. Wala pong pagtatalo. Nagsasyabu po siya. Nasa loob po siya ng seminaryo, nagsasyabu po siya. For the long of 15 years, mula 16 years old siya. Nagsasyabu po itong Judas, jablong pare na ito mga kababayan. Sa loob ka pa ng seminaryo. Jablo, kasi jablong gawain ito eh. Di ba? Ang jablo, pang demonyong gawain po yan. Gumagamit ka na siya meron po mo. akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. Sa tingin nyo mga kababayan, sagutin nyo nga ako, ano ba ang meaning ng relapse? Sa tingin ninyo, ito ba yung sinasabi niya na nagbago na siya? Ako na ang sasagot mga kababayan. At syempre, pasasagutin natin si Google. Ginugel ko po ang meaning ng relapse na sinasabi dito ni Father. Ang sabi dito, ang synonym po ng relapse, ito the act or an instance of backsliding, worsening, or subsiding. Hala ka, Father. Yung binanggit mo, kung ito man yun ang binabanggit ni Father, mga kababayan, worsening daw ito ang meaning ng relapse. A recurrence of symptoms of a disease after a period of improvement. To slip or fall back into former worse state. Relapse. Ayan no? A drug addict who has had relapse. A drug addict who has a history of relapse. Mas lalong lumala, mga kababayan. Nagbalik ka doon. Sandali, mali ang konteksto mo, BMR. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Hindi yan ang ibig sabihin ng relapse. Mali ang ginamit mong konteksto. Sabi kasi dito, ito pa sa anong pangalan nito? Oxford naman to Yung kanina Miriam yun. Is someone suffering from a disease, suffer deterioration after a period of improvement. Deterioration in someone's state of health after a temporary improvement.
So, hindi ko alam mga kababayan kung ano ang ibig nitong sabihin, kung ano pa man ang gusto niya sabihin ni Father dito. Pero maliwanag ang aking naunawaan dito sa sinabi niyang, binanggit niyang relapse ayon sa Google. Ito daw ay mas lalo ka pang lumala. Nagbalik ka doon. Worsening nga eh. Ang meaning nito. Doon sa dati mong kondisyon. Anong kondisyon mo? Addict ka sa shabu, Father. Tapos nag-relapse ka doon. Sabihin natin, nagbalik ka na, naayos ka na. Pero sinabi mo nag-relapse ka, bumalik ka pa doon. Mas lalo pang lumala. Mga kababayan, hindi pa ako masyado maalam ng mga meaning at kahulugan. Kaya nagre-relate tayo sa Google. Pero isa ang nakikita natin sa Google, nag-worst. Ang ibig sabihin ng relapse. Worsening nga eh. Mas lumala. Ano ba yung ginagawa mo noon? Addiction. Kung lalapatan natin ang literal meaning, mas lalong lumala ang addiction ni Father. Tama, hindi. Now, sabihin nyo ngayon, eto, mga kababayan, bago ko kayo bitawan, bakit ako para bang kumbinsido? Sabihin na lang natin, for the sake of arguments, na hindi ganyan ang ibig sabihin niya BMR. Ibig niya lang sabihin dyan, nagbago na siya. Yung dating malala niyang ewan ko kung paano ninyo yan basta, hindi ko talaga maano kasi may worsening eh. From dating kondisyon, nag-worse pa siya doon eh. Yun yung pagkakaintindi ko dito. Pero sabihin na lang natin ganito. Nagbago na siya. Iniwasan na siya. Iniwan na niya na. For the sake of arguments na lang. Okay na. Nagbago na siya. Hindi na siya lumalala ngayon. Palitan na lang natin yung meaning ng relapse. Hindi na siya malala. Kasi may worsening eh. Hindi na siya malala. Okay? Pero ang tanong, totoo nga ba talagang nagbago na siya? Balikan natin ang video mga kababayan. Kung totoo na nga bang nagbago na siya. Ito panoorin lang natin ang buo. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006? 31 ho. 31? So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na siya mo? Meron po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse? 18. Mga kababayan, dito natin buuin yung ating reaksyon dito kay Father. Una, ang sinabi niya rito, mayroon pa 18 senador. Ang topic niya rito mga kababayan sa 18 senador, yun yung pumirma doon sa pagbasura ng impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Yun yung 18 senador. At kasama dyan sila Tulfo ata, di ba? So ngayon, sana mag-react din dito mga senador na 18 na pumirma noon in favor doon sa pagbasura ng impeachment, pag-archive. Kasi nga, sinasabihan sila dito ng Father na ito na supposed to be hindi dapat ito nakikialam sa politika, pero sabi niya mga hudas daw kayo. Kayong 18 na pumirma dyan sa pagbasura ng impeachment, pag-archive. Sana mag-react dito yung mga senador 18 sila dyan. Mga hudas kayong tinawag ni Father. Ngayon, ano ba mga sinabi ni Father? Wala po tayong napansin na sinabi niyang tumigil na siya. Wala siyang inamin na tumigil na siya. Di ba? Paano mo natitiyak na siya talaga ay tumigil na at hindi pa tumigil? Simple lang mga kababayan. Siya mismo nagsabi, wala nga siya sinasabi na tumigil na siya. At ang sinabi lang niya bandang dulo ay
relapse. 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Cebu. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. So ganon, maliwanag mga kababayan, yung kanya lang ditong alibay ay relapse. Na nakita naman natin ang meaning ng relapse, ito ay worsening o mas lalong lumalak pa dati sa dati niyang kalagayan. So kung anong dati niyang kalagayan ay adik-adik ng konti, ngayon mas lalo siyang lumalang, naging adik ng matindi. Now, paano mo nasabi, BMR? Tumigil na nga siya 2006 nung naging pare siya. Paano ko nasabi? Ganito lang kasimple. Bukod doon sa hindi niya sinabi, quote-in-quote na, tumigil na ako. Hindi niya sinabing ganun eh. Di ba? Kung sinabi lang niya, Father, syempre hindi pa. Hindi pa daw siya pare nung nagsasyabu siya. Pero hindi siya makakatanggi na habang nag-aaral siya pagkapare, nagsasyabu siya. Kasi 15 years nga eh. Now, tumigil na ba siya? Yun ang usapin natin dito o hindi? Para sa akin mga kababayan, para sa akin hindi pa. Bakit? Kasi wala nga siyang inaamin na tumigil na siya at may relapse pa siya. Now, paano mo nasasabi, BMR, na hindi pa siya tumigil? Pansinin nyo yung 15 years na addiction na yan, ang hirap pong tanggalin yan. Nakikita ko po, yung sigarilyo nga lang eh. Ganyan na katagal. Ang sigarilyo, ang hirap. Magkapata na tayo. Wala nang paligoy-ligoy dito. Sino man ang mga naninigarilyo ng 15 years, hindi nila agad-agad basta maalis. Si Barbero nga ang naggupit sa akin eh. Sabi niya, nung nakaraang araw, isang buwan na mahigit, hindi na ako naninigarilyo eh. Ito kasing mga ginugupitan ko, mga customer ko, inaabutan ako ng sigarilyo, nagbalik tuloy. Sigarilyo pa lang yan, mga kababayan How much more itong droga, itong shabu na? Di mas lalo pa, di ba? Tama hindi? Mas lalong mabigat ang addiction sa shabu. Paano ka pa ba, BMR, nakakatiyak na hindi pa ito nagano? Simple lang. Kasi, sa loob ng 15 years, ay hindi ka tumigil. Naging pare ka na lang kung talagang pumasok sa kukuti mo yung pangangaral ni Kristo. Nakasulat po yan sa Biblia, tinuro po yan ng pare sa inyo. Unless kung hindi ka tinuruan ng pare, nang nagtuturo sa iyo sa theology ng simbahan. Pero I doubt, mga kababayan, kasi ako nakakapagbasa tayo ng Biblia. Itinuturo lahat ang aral ni Kristo. Ano ang isa sa mga tinuturo ng aral ni Kristo? Bawal ang mga bisyo. Vices. Yung alak, bisyo ba? Bisyo. Ang sigarilyo, bisyo ba? Bisyo. Ang shabu, bisyo ba? Bisyo. Lahat yan ng mga bisyo, bawal yan. Unless kung hindi yan tinuro sa inyo. So una, mga kababayan, ang point dito, malamang hindi itong pare na ito tumigil. Kasi kahit pinapangaralan siya, patuloy pa rin siyang nagsasyabu for the long of 15 years. At wala siyang quote-in-quote na sinasabi na, tumigil na ako. Katunayan na tumigil na ako, nagpa-hair follicle drug test ako. Live. Father! Bistado si Father, mga kababayan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Nasapak si Father, mga kababayan, ni Senator Bato de la Rosa. Ano ang sapak? Sapak ng katotohanan. Ang sakit nito, mga kababayan, biruin mo. Isa kang father, supposed to be, nangangaral ka para ang mga tao maging banal, maging malinis. Hindi lang yung kanilang spiritual na pagkatao, kundi literal na pagkatao, dapat malinis lahat yan. Ganyan dapat ang may moralidad na pare. Dahil immoral kang pare ka, patuloy kang nagsasyabu, kahit tinuturuan ka na bawal yan. Ngayon, sasabihin mo, tumigil ka na, sinong naniniwala? Kung maniniwala kami, Father, magpakita ka ng live hair follicle drug test. Hinahamon kita kung mapanood mo itong video na ito. Yan po ang sinasabi natin dito, mga kababayan. Patunay yan na itong Father na ito, malamang sa alamang, hindi pa ito tumitigil
nagsasabu pa rin to hanggang ngayon. Dahil nang tinuturuan ito sa seminaryo na huwag kayong magsasabu, nagsabu ito ng nagsabu for the long of 15 years. Gago ka. Kung hindi ka gago, anong tawag sa'yo? At ang naniniwala rito sa father na ito, gago rin. Biruin mo, tinuruan ka ng umiwas sa mga bisyo, pero ikaw pala, sekreto ka pala, nagtatago ka lang sa kumbinto. Tapos ngayon, ang kakapal na mga mukha ninyo maghanap ng accountability kay Vice President Inday Sara Duterte. Huyo! Comment down below mga kababayan kung ano ang inyong nararamdaman at reaction video. Parehas ba tayo ng opinion patungkol dito sa pare na ito? Kasi kung parehas tayo, mag-demand tayo dapat, lalo na kung Katoliko ka, lalo na kung parokya ka dyan sa lugar nitong pare na ito. Saan ba ito nakaparokya mga kababayan? Ang sarap nitong naparapan debatihin, Pader, di ba 15 years ka nagsasyabo? Pader, baka naman, pwede mo sa amin ipakita ang katunayan mo, resibo mo, na mayroon ka ng hair follicle drug test na hindi ka na nagsasabu. Tama, hindi? Kung parehas tayo ng komentaryo at opinion, mga kababayan, may karapatan ka, lalo na kung Katoliko ka, lalo na kung taga dyan ka sa lugar nito, at dyan ka nagsisimba. Maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas, as always. Bye-bye!